Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, modification at hindi abolition ng NTF-ELCAC, inirekomenda ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. 70 bomb threats natanggap ng PNP sa nakalipas lamang na 2 araw. Traditional tattoo artist Apo Wang-od, ginawaran ng Outstanding Government Worker of 2023 at Presidential Medal of Merit Awards. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kailangang manatili ang mga aktibidad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC bilang instrumento sa pagsawata ng insurhensiya sa Eastern Visayas ayon sa Regional Peace and Order Council o RPOC. Saad ni RPOC Chair at Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, hindi mainam na i-abolish ang NTF-ELCAC na nirekomenda ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Paliwanag ni Romualdez, maaaring i-modify ang task force at hindi tuluyang buwagin ito. Mas mainam umano na dagdagan ang mga ahensya na tumutulong sa task force para mas maging epektibo ito. Pinuri rin ng alkalde ang NTF-ELCAC na umano'y may malaking kontribusyon sa paghina ng New People's Army o NPA sa rehiyon noong nakaraang taon. Tinatalang may 1,065 na active members at loyal supporters ng NPA ang napatay, nahuli o sumuko sa rehiyon noong 2023 ayon sa Philippine Army. Ibinunyag ng Philippine National Police o PNP na nakatanggap sila ng 80 hanggang 70 reports ng bomb threats noong February 12 ang tinanggap ng Philippine National Police o PNP ayon sa impormasyon na galing sa Explosive Ordnance Disposal o EOD. Ibinunyag ni Philippine spokesperson Colonel Jean Fajardo na nakatatanggap pa sila ng late reports ng threatening messages hanggang Miyerkules. Kasalukuyang hinihintay ang datos mula EOD para matukoy ang source ng bomb scare. Una nang sinabi ni Fajardo na isang kabalastugan ang threats na nakuha ng LGUs at government agencies. Gayunpaman, kanyang pinayuhan ng publiko na manatiling alerto. Sa inisyal na investigasyon ng Anti-Cybercrime Group, lumabas na konektado ang bomb threats sa iba pang threats noong September, October at December ng nakaraang taon. Pinarangalan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang traditional artist na si Apo Wang-od dahil sa kanyang kontribusyon sa Philippine Traditional Arts. Nangyari ang parangal sa gitna ng Civil Service Commission's Honor Awards program na naglalayong magbigay pugay sa public service exemplars na nagpakita ng outstanding work performance at ethical behavior. Inaward kay Apo Wang-od ang Outstanding Government Workers of 2023 at Presidential Medal of Merit Awards. Sa talumpati ng Pangulo, kanyang binanggit na malaki ang kontribusyon ni Apo Wang-od para makilala ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa kanyang pagsisikap na mapanatiling buhay ang batok, isang traditional Kalinga tattoo art. Dagdag ni Marcos Jr., nararapat lang na ituring ang tattoo artist na isang national treasure. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.